Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Napakaganda po, unang-una, yung inawit po natin. Bakit tayo nabubuhay? Para ipagsabi, ipatotoo kung ano po ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya dapat i-testimony po natin yan. At ano pong bagay ba ang pwedeng maghugas sa ating kasalanan? Walang iba kung hindi ang banal at makapangyarihan na dugo ng ating Panginoong Yesus. Yan po yung pag-ibig, ng ating Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Sa buwan na ito, ating pong tinatalakay, pinag-aaralan, o ang tema po natin ay kung paano po natin maunawaan yung makadiyos na uri na pag-ibig. Yung understanding the God kind of love. Marami pong pagkakataon, ito pong love na ito ay ating pong naririnig. Kanina po habang nag-uusap kami ni Elder Jess, sabi ko nga po, napag-usapan namin, namamangha po ako sa ginagawa ng ating Panginoon sa bahay-sambahan natin. Noon, pinakikinggan lang ang mga salita na yan, ang mga mensaheng yan. Pero kulang sa gawa. Pero ngayon po, nakikita natin kung paano natin ina-apply ang bawat mga mensahe na naririnig natin. May aksyon na po, paggawa. Nakikita po natin yan. At ganyan po kung paano pinagpapala ng Diyos ang bawat isa't isa sa atin at ang kabuuan ng ating bahay-sambahan. Nadadama po natin ito, damang-dama po natin ito. At salamat sa Diyos sa kanyang mga salita na nagbibigay po o nagpapalinaw po, enlightenment sa ating kaisipan kung ano ang dapat nating gawin. Kaya nga po, noong nakaraang linggo, ating pong napag-aralan kung paano po yung the God kind of love is not self-centered o it is not self-seeking. Hindi po makasarili ang pag-ibig ng ating Diyos. Kung makasarili lang po ang pag-ibig ng Diyos, wala po tayong lahat dito. Hinayaan na lang niya po tayo na papunta na lang diretso sa impyerno. Pero mahal na mahal niya tayo. Kaya nga po, napakaganda yung ipinagkaloob niya ng kahulugan patungkol po sa pag-ibig. Ito po yung talagang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi po yung binigay na kahulugan ng tao. Ito po yung 1 Corinthians chapter 13, verse 4 hanggang pong 8. Love is, dito muna po tayo, gusto kong bigyan ng konting diin ito. Bakit kaya inuna ng Diyos na ipinasulat kay Pablo na ang pag-ibig ay mapagtiis? Bakit po? Kasi po, pinagtiisan tayo ng Diyos. Yan ang unang niyang ipinadama po sa atin, ipinakita niya. Kung hindi niya po tayo pinagtiisan, paano niya tayo pinagtiisan po? Kung ilang taon na po tayo sa panahon na ito, ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Love is patient, sabi po dyan, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrongs. Ito po yung ating tatalakayin ngayon. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Ang sabi po dyan, mawawala po ang lahat, titigil ang lahat. Pero ang pag-ibig na nagmumula po sa Diyos, mananatili pa rin siya. Bakit po mananatili yan? Dahil
Noon pa man, ang Diyos po, nandun na. Kaya yung pag-ibig na yan, sino ang may author ng pag-ibig? Walang iba kung hindi ang ating Diyos. Kaya mananatili ang pag-ibig. Amen po ba? Yan po yung tunay at makatotohanan na kahulugan ng pag-ibig. Kaya nga po, kapag pinadidefine sa atin, ano ba ang kahulugan ng pag-ibig? Ito po yung ating ibibigay. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 up to 8. Maliwanag po ba? Hindi po yung love is blind. Ano po, hindi po makatotohanan yan. Ito po yung makatotohanan na definition ng love. Amen po ba? Kaya nga po, marami sa atin ngayon, o sa panahon po natin, marami po yung mga maling kaisipan patungkol po sa pag-ibig. Sa panahon natin, para hubang ang pag-ibig ay yung parang feelings lang, emosyon na. Hindi yung talagang totoo na pag-ibig na pwede mong ibigay yung pagmamahal mo. Yung may kasabihan po tayo na, pag-ibig na makapangyarihan sa lahat. Ano po, hahamakin ang lahat, basunod ka lamang. Ano po. Pero itong pag-ibig na pag-aaralan po natin, ibang-iba. Ano po. Bakit po? Dahil itong pag-ibig na ating pag-aaralan po na ito ay meron pong gawa. Ipinakita po ng Diyos sa atin kung paano niya po tayo inibig. Ano po. Kaya nga, punta na po tayo dito sa una nating topic po. Ang sabi po dito, the God kind of love keeps no record of wrongs because His love covers all wrongs. Tayo po'y sumandali munang manalangin. Ama, maraming salamat sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ay napakabuti. Tapat ka sa amin, Panginoon. Hindi mo kami pinagkukulang. Lahat ng aming pangangailangan, ipinagkakaloob po ninyo ayon sa inyo, Panginoon Diyos kagustuhan. Panginoon, maraming salamat. Damang-dama namin kung ano ang pag-ibig, paano mo kami inibig, Panginoon Diyos. Panginoon, nawa, ito po ay magbigay sa amin ng kagalakan, ng kasiyahan. Buksan mo po yung aming mga puso, Panginoon. At enlighten mo po, liwanagin mo ang aming mga kaisipan, Panginoon, kung paano po ang tunay na pag-ibig, kung paano mo ipinadama sa amin ang iyong pag-ibig. At nawa, Panginoon, tunay nga po na maranasan namin. Madama namin po ito, Panginoon, at pahalagahan po namin, Panginoong Yesus. Panginoon, maraming salamat po. Nawa, Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Hayaan mo po, Panginoon Diyos, na lukuban mo ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Empower me, Lord. Ang mga salita mo, ang siya lang magiging salita ko po, Panginoon Diyos. Panginoon, pagpalain mo rin po yung mga naka-online, Panginoon Diyos. Kumilos ka sa kanila, Panginoon. At kung sino man po ang makakarinig sa aking tinig, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ito'y tumimo yung mga salita mo sa kanilang mga puso, Panginoon. Maraming salamat po. Ang panalangin ko po, Panginoon Diyos, na ang pangalan mo lang ang siyang maitataas sa likuran ng pulpitong ito at sa bawat buhay po namin at wala na pong iba, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo lahat ang kapurihan at ang kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. The God kind of love keeps no record of wrongs because dahil po yung love na yan, hindi lang po siya passive, kung hindi po active, buhay po yan. At merong aksyon. Hindi po nanatili na sinabi ng Diyos sa atin na mahal ko kayo. Pinatunayan niya po kung paano niya po tayo kamahal. Ang sabi po dyan sa una natin puntos, His love covers all wrongs. Pag naririnig po natin yung salitang cover, ang alam po natin diyan, kung ito po yung pantatakip natin dito, ganyan lang po yan. Natakpan lang siya. Pero iba po sa Diyos. Kapag sinabi po na tinakpan niya, kahit nabuksan mo pa yan, wala ka nang makikita. Wala na po siyang nakikita na kamalian na nagginawa po natin. Yan po yung
yung kahulugan ng pag-ibig sa Diyos. Bakit niya kaya ito itinuturo sa atin? Bakit kaya ito ang gusto niyang mangyari po sa buhay po natin? Pwede ho ba kaya nating gawin yung pag-ibig na yan, yung meaning ng pag-ibig na yan? Yung pong it keeps no records of wrong. His love covers all wrongs. Ano ho ba ang sabi ng Proverbs chapter 10 verse 12? Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs. Tayo po bilang mga tao, mahirap po ito. Tama po ba? Lalo na po yung nasaktan ka talaga doon sa sinabi, sa ginawa, kung sino man po yung taong yan sa iyo. Dahil po, sabi nga nila, yung salita daw kapag yan ay nabigkas na, merong sinabi sa iyo, hanggang kabituran ng puso mo, tumutusok po yan. Ang kaya nga, ang sabi nila, suntukin mo na lang ako, huwag ka na magsalita. Bugbugin mo na lang ako, dahil yung mga pasana yan, matatanggal din yan. Pero yung salitang mga masasakit, yan ay bumabaon hanggang kabuturan po ng puso. Kaya marami pong mga tao na nahihirapan po na magpatawad. Ano po? Nahihirapan po, lalong-lalo na kung hindi mo alam o hindi mo kakilala ang ating Panginoong Hesus. At kung hindi mo, alam o pinag-aaralan pa ang kanyang salita. Hirap na hirap po tayo na magpatawad. Pero ang Diyos, hindi lang po yan ang ginawa. Talagang kinover niya, tinakpan niya, binura niya po. Kaya nga po yan yung pinakamakapangyarihang pag-ibig, pagmamahal. Yan pong nagmula sa ating Panginoon, sa ating Diyos. At hindi po natin mahihigatan yan. Kaya yan ay itinuturo niya po sa atin. Ito pong Proverbs chapter 17 verse 9, ano po ang sabi? Whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friend. Pwede po natin pagtakpan, pagbigyan, patawarin. Kung minsan, 2 beses nakakagawa ng kamalian o nasasaktan tayo ng ating mga mahal sa buhay o yung mga kaibigan o yung mga ibang tao po. Pero yung paulit-ulit po, meron po hangganan yan. Kaya nga po, kapag lalapit sa atin yan, na naman. Pasensya na ka na eh. Puros na kang pasensya. Puros na kang sorry. Kasi po yung sorry ngayon, parang 2.5 na lang eh. Napakabilis po, napakadali na lang sabihin po yung sorry, pero hindi naman nagmumula sa puso. Kaya nga, nagiging paulit-ulit po yung pagkakamaling nagagawa po natin. Kaya po dito sabi diyan, whoever covers an offense seeks love. Pag tinatakpan pala natin, ito po, talagang yung love. Kaya nga po, ang sabi, tayo pong mga tao, kahit na po tayo ay born again na, tayo po ay mananampalataya na, nagkakasala pa rin tayo. Nakakagawa na pa rin po tayo ng kasalanan. Tama po ba? Pero malaki po yung pagkakaiba ngayon tayo ay mananampalataya na nakakagawa tayo ng mga pagkakamali, ng kasalanan. Dahil po alam na natin yung katotohanan. Hindi na po tayo nagpapatuloy o hindi po yung intentionally. Hindi deliberately. Hindi po yung sinasadya na nating magkasala tayo. Hindi po yung kusa nating ginagawa ito. At hindi rin po yung namumuhay tayo sa kasalanan. At hindi na po tayo masaya. Hindi na po tayo nag-i-enjoy sa mga nagagawa nating mga pagkakamali. Meron na pong malakas na conviction sa atin kapag nakakagawa tayo ng pagkakamali sa harapan ng Diyos. Di po ba? Hindi tayo mapakali. Lord, sorry po. At agawa ko na naman po ini. Patawaran niyo ko po, Ginoo. Na po, kapag nakakagawa po tayo ng mga kasalanan po, mga pagkakamali, sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya, hindi na natin sinasadya yan.
Iba po yung sinasadya natin at namumuhay at masayang-masaya tayong gumagawa ng kasalanan. Amen po ba? Ang laki po ng pagkakaibang ngayong mananampalataya na tayo. Natututunan na po natin, naiintindihan natin kung paano po yung ginawa ng Diyos na tinakpan niya po, kinover niya ang lahat ng mga pagkakamali natin. Hindi ho ba kayo natutuwa doon? Hindi ba pwede natin bigyan ng papuri ang ating Panginoon? Kaya bilang pong mga mananampalataya, na dapat namumuhay po tayo ayon sa salita ng Diyos at ayon sa kanyang pag-ibig. Ano po ang sinasabi ng Hebrews chapter 10 verse 26 to 29? Ito po, pakaunawain po natin. Basahin po natin ito. At ito po ay matindi po. Ano po? Ano po ang sabi? Ito po ay nakapatukoy po ito sa mga mananampalataya na. Yung nakakilala na po sa ating Panginoong Jesus. At pinag-aaralan niya ang salita ng Diyos. At nauunawaan niya. Ang sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 26, if we deliberately keep on sinning, kung tayo po ay nagpapatuloy o sinasadya po natin na tayo po ay magkasala after we have received the knowledge of the truth, pagkatapos po nating tinanggap yung kaalaman, yung salita yung pong katotohanan. Sino ho ba yung katotohanan? Sino po? Si Jesus. He is the way, the truth, and the life. Ano po? Siya po yung katotohanan po yan. Ano po? Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Ngayon po tayong lahat, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas po natin, Panginoon ng buhay po natin. Amen po ba? Kahit na po yung mga bisita po natin, ano po? Ito po yung katotohanan dyan. Kaya ngayon, na-receive mo na, tinanggap mo na yung katotohanan na yan, ang ating Panginoong Hesukristo. Tapos, deliberately, ano po, sinasadya mo na magkasala. Ano po ang sabi? No sacrifice for sins is left. No sacrifice. Tingnan po ninyo yung sacrifice. Hindi po sacrifices. Ang sabi, sacrifice. Sino ho ba yung sinakripisyo? Sino po yung gumawa ng mga sakripisyo na ito? Yung hinandog ang buhay po. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Siya lang po, minsan lang niya ginawa yan. Kaya nga po sinabi dito, no sacrifice for sins is left. Kung tinanggap mo na ang ating Panginoong Jesus, pinag-aaralan mo, nauunawaan mo, inuunawa mo ang salita ng Diyos at nasa puso mo. Ngayon, sinasadya mo pang gumawa ng kasalanan na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa harapan ng Diyos. No sacrifice for sins is left. Maliwanag po ba? Kaya nga, bilang mga tunay na born again, tunay na naniniwala sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga salita, dapat nagkakasala tayo, hindi po doon sa sinasadya o intentionally po nating ginagawa yan. Pwede po tayong magkasala, may pali ka buntok, may bigla ka, ingay na, pero hindi mo po pinlano yun. Hindi mo sinadya. Nepo. Napalundag ka at nasabi mo, Jesus Maria. Nepo. Lord, sorry po. Nepo. Ingay na. Hindi mo sinadya. Nabigla ka. Ano po? Naunawaan ba natin? Yung intentionally, deliberately na ginagawa natin na kasalanan. Ano po? Kaya nga po, ano ang sabi sa 27? But only yung mga gumagawa po, deliberately na nagko-commit po ng kasalanan, gumagawa ng kasalanan. Ano sabi ng 27? Pagkatapos noong no sacrifice for sins is left, but only a fearful. Subalit, sapagkat, sabi niya po, yung nakakatakot na expectation, ano po, of judgment, and of raging fire that will consume the enemies of God.
Yan po yung magiging, sukli nung ginagawa mo. O yan yung mararanasan mo kapag patuloy kang gumagawa ng kasalanan na sinasadya mo. Alam mo na ang salita ng Diyos. Pero ito po yung mangyayari doon sa verse 27. But only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Kaya nga kung sinasadya mo na ikaw ay nagkakasala, ikaw ay kaaway ng Diyos. Wala pong once saved, always saved. Totoo po na once saved, always saved kung mananatili ka sa ating Panginoong Jesus. Maliwanag po ba? Hindi yung po pwede yung sasabihin mo, tinanggap ko na si Kristo sa aking buhay. Okay lang, mamuhay na ako. Sige, makikipag-apid na ako. Makikipagrelasyon na ako. Kahit kanino. Lalaki, babae, kahit na sa hayop. Pwede ko nang gawin lahat. Hindi po. Yan po ay kaisipan na ibinibigay ni Satanas. Tayong mga nakakaalam sa salita ng Diyos, alam po natin ang tama at ang mali. Binigyan po tayo ng discernment ng Diyos to discern what is right from wrong. Binigyan niya tayo ng free will to choose what is right from wrong. Amen po ba? Kaya lahat ng mga ginagawa natin dapat nakabatay sa pag-ibig ng Diyos, sa salita niya, sa pamamaraan niya, hindi sa pamamaraan ng tao. Ano po ang sabi pa dito? Sa 28, anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Sa Old Testament po, para po batuhin hanggang mamatay ang isang nagkasala, kailangan ng 2 o 3 testigo. Yan po ay Old Testament under the law. Dito po sa atin ngayon, under tayo saan? Sa grace. Pero may matindi pa rin pong punishment dyan. Tingnan po ninyo. Ano po ang sabi? How much more, sabi niya, severely, do you think someone deserve to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated us unholy thing, the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace. How much more? Gaano, sabi po kalaki, gaano kagrabe? Do you think na maisip po natin na yung deserve po ng isa, kung sino man po yung nagmak, binastos niya. Ano po ang sabi diyan? Yung trample the Son of God underfoot. Tinapaktapakan niya. Alam mo na yung salita ng Diyos pagkatapos binaboy mo. Ito po yung ibig sabihin doon sa salita natin. Kaya nga po, ano ang sabi? Who has treated? Tinrato mo na hindi banal. Sabi po diyan, yung alin? Yung blood of the covenant that sanctified them. Ito po yung naglinis sa atin. Ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Alam po ba ninyo, nakapatak lang sa dugo ng ating Panginoong Hesus, kaya niyang linisin ang kasalanan ng 8 billion na tao sa buong mundo. Ganyan po makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, ano sabi? Diyan, and who has insulted the Spirit of grace. Tandaan po ninyo, iba yung nabigla tayo na hindi natin sinasadya, nakagawa po tayo ng pagkakamali. Kesa doon po sa intentional, sinadya mo. Kusa ka. Pagkatapos, namuhay ka pa, in-enjoy mo pa. Sa atin po ngayon siguro, hindi po yung nabigla ka lang no? Yung bang ka sa Facebook mo, pagkatapos nakita mo, naka 2 piece, naka 1 piece. Pagkatapos, intentional. Unti-unti, in-scroll mo na nga pa ba, binalikan mo pa. Wapen santingan Ayun na, intentional na po yun. Pagkatapos, ano pa yan? Deliberate, kusa na. Uya na, magbabad na ka kanya. Ingay na.
Ano pa po sa mga kabataan? Yung games. Ano po? Baka akala po ninyo, hindi kasalanan niya. Mas binibigyan ng maraming oras yung paglalaro kesa yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Intentional. Deliberate. Ano po? Nag-i-enjoy ka pa. Nakukuha po natin. Naunawaan ba natin? Pero yung pag-ibig ng Diyos, kapag tinakpan niya yung mga kasalanan natin, kahit nabuksan mo yan, wala kang makikita ni peklat, ni bakas, ni anino, nung kasalanan na ginawa mo. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga po, ano po ang sabi ng 2 Peter chapter 2, verse 20 to 22? And when people escape from the wickedness of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and then get entangled up and enslaved by sin again, they are worse off than before. Kung ang isang tao, tayo po, bilang mga mananampalataya po, tayo po ay nakawala na ngayon doon sa kasamaan, yung dati nating buhay na masama, na marumi, na mapagmura, ano po, mapanglait ng mga tao, mapanglinlang. Nakawala na po tayo dyan dahil nga po binago tayo, natanggap mo na, tinanggap mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. Ano po ang sabi dyan? No? And then, get entangled, sabi po, up and enslaved by sin again. Entangled, ano po yung ibig sabihin ng itambala mo, buhol-buhol. Ano po? May kay kang pasibayo kang kasalanan. May balik kang pasibayo. Ngayon, dati po, hindi buhol-buhol yung kasalanan eh. Ano po, na ginagawa. Ngayon, naging buhol-buhol. Alam po ninyo, kapag ang isang Kristiyano, nag-backslide po, tinalakkuran niya ang ating Panginoon, higit na mas masama pa siya kesa doon sa dati. Dahil yung mga espiritu, masasamang espiritu na umalis sa kanya nung una natanggapin niya ang ating Panginoong Hesukristo, naghahanap po muli kung sino yung kanyang babalikan. At sasabihin ng mga espiritu na, balikan kay Brother Peter o kaya John. Na ano kaya yung gagawa ng ngini? Kaya ba't akit na layang gagawan? Man sisimba, man magsiyo, man mag-prayer meeting, man mamasang Bible. Makanya, manukiya pang 7 mas marok kaya para balikan na ka. Kaya nga, worse, sabi po dyan. Ano po ang sabi? They are worse off than before. Naunawaan po natin? Naka-experience na ho ba kayo ng ganito? Nakakita na ba kayo ng ganito na isang born again, isang Kristiyano na bumalik sa dati niyang pamumuhay, pero worse doon sa dati? Naka-experience na po kayo nito? Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano pa po ang sabi niya? It would be better if they had never known the way of righteousness than to know it and then reject the command they were given to live a holy life. Tayo pong lahat ngayon, ano ba yung command na yan na iniutos sa atin para po tayo ay mamuhay? Ano pong klaseng pamumuhay? Holy life. Andiyan po yung kasagutan. Banal na pamumuhay po ang hinihingi, ang iniutos po sa atin. Ngayong alam natin ang salita ng Diyos. Ano pa po? Verse 22, they prove the truth of this proverb. A dog returns to its vomit, and another says, a wasp fig return to the mud. Sino po nakakita na dito? Sorry po sa mga kumakain. Pasintabi po. Sino po dito ang nakakita na ang isang aso nagsuka? Pagkatapos, kinain niya uli. Ngini mo, mga pangakita mo na. Tamo ayam yan. Ing metong a Kristiyano, ing metong atutong born again, istong deliberately, intentionally, gawa na ing kasalanan, magbalik ya keng kasalanan, katulad daw po siya ng isang asong nagsuka. Binalikan niya, kinain niya yung suka niya. Katulad din siya ng isang baboy. Pinaliguan mo. Pagkatapos mong pinaliguan,
bumalik doon sa putik naglublob ulit. Salita po ng Diyos yan, hindi ko po salita. Nababasa naman po ninyo, napakalaki dyan sa ating LED. Yan po ang isang uri ng Christian. O yung isang tao na nag-backslide. Subalit, yung pag-ibig ng Diyos, lahat po yan, tinakpan niya. Kinover niya. Hindi na niya po inalan. Ano pa po ang sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 8? Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Ano po yung deep love dito na sinasabi dito? Yan po yung 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Deep love. Yan po yung pag-ibig. Yung pag-ibig ng Diyos na ipinadama niya po sa atin hanggang ngayon. Amen po ba? Kaya nga po, ang Diyos talagang ipinakita niya po, i-demonstrate niya sa atin kung gaano niya po tayo minahal, inibig, ano po, na kanyang ipinagkaloob. Walang iba kung hindi yung kaisa-isa, yung bugtong niyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, na napako po dyan sa krus na yan. Kaya nga po yung krus na yan, simbolo po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. The God kind of love that covers all wrongs is an active love that demonstrates through action. Action, hindi lang po salita. Hindi lang sinabi ng Diyos na mahal ko ang sangkatauhan, kung hindi dinemonstrate niya, paano niya ipinakita ito sa pagkakaloob niya sa kanyang bugtong na anak. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Para ano? Para mapako, ano po, dyan sa krus ng Kalbaryo na yan. Para inako niya po lahat yung kasalanan natin. Hindi pa man po tayo buhay dito sa mundong ito. Makasalanan pa lang tayo sa Romans. Ano po, namatay na si Kristo para sa atin. Ganyan niya po tayo kamahal. Pwede ho ba natin bigyan ng papuri ang ating Panginoon? Namamanghabo kayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganyan niya po kamahal ang bawat isa't isa. Ngayon sa kasalukuyan na ito, ganyan niya tayo tinitignan. Tinakpan niya po lahat ng mga kasalanan natin. Tapos tayong mga tao, sa salita po natin, alatang utang alum. Parang itong mga, yung ginawa ng Diyos sa atin, para mong baliwala lang sa atin. Pero napakatindi pala ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi lang niya winika kung hindi pinatunayan niya. Ginawa niya po yung pag-ibig. Pangalawa, na klaseng pag-ibig po, the God kind of love keeps no record of wrongs because when God forgives, He forgets. Parang pelikula na po. Siya lang po ang pwedeng gumawa nito. Wala nang iba. When God forgives, He forgets. Tayo pong tao, opo, ako po nagpapasalamat ako sa salita ng Diyos. Naranasan ko po ito. Naranasan ng aming pamilya kung paano po yung masaktan. Ano po? Sabi ko nga po, matagal naming dinala ito. Pero habang lumalaon po, tumatagal sa ating pananampalataya, ang sabi ko noon, Lord, gusto ko po maglingkod sa inyo. Paano ka maglilingkod sa akin? Meron kang sama ng loob. Yan po yung laging sagot sa akin ng ating Panginoon, ng banal na Espiritu. Alam po ninyo, kaya ako sinabi, nagpapasalamat ako sa salita ng Diyos. Dahil ito po yung nagbukas sa aking kaisipan. Totoo po. Nakikinig nga tayo. Ang dami na natin pinakinggan, narinig na salita ng Diyos, ng mga mensahe niya. Kung titignan natin yung sarili natin, ilang porsyento doon sa mga narinig nating mga mensahe po na in-apply natin sa buhay po natin? Ilang porsyento? Nasa 5% ba?
Nasa 2, 3? Umabot ba sa 10%? Pero ang Diyos, mahal na mahal niya po tayo. Hindi niya hahayaan na talagang malulublob ka doon sa kasalanan na yun. Yung unforgiveness na yan. Kaya nga po, salamat sa Diyos dahil sa kanyang salita, sinangtipay niya po. Nilinis niya ako sa pamamagitan ng kanyang salita. At dito ko po naranasan, na totoo po, pwede mong patawarin yung tao. Bilang mananampalataya, totoo po yan, pwede mong, patawarin. Pag nakikita mo siya, wala na yung hapdi. Kung nandiyan pa yung hapdi, ang ibig sabihin, hindi mo pa siya napatawad. Yung bang, kapag nakikita mo siya ngayon, hindi mo na inaalala. Hindi na nasasaktan, wala na yung sakit sa puso mo kung ano yung ginawa niyang masakit sa iyo. Ang sinasabi mo, nakikita mo sa kanya, Lord, salamat po. Salamat. Inglugod mo yung akakit kong ini. Inglugod yung atsuk yung puso ko po. Dito ko naranasan po yun. Dito namin naranasan yun. Yung magpatawad ka. Kasi kung hindi ka magpapatawad, kasama mo sa loob ng bahay-sambahan, sa church, kung uupo siya dyan, yan na lang ang bakante. Uupo siya dyan. Hindi pwedeng hindi mangangati yung puwit mo. Tatayo ka para iwasan mo. Tama po ba? Kung yun lang ang pinto, magkasalubong kayo. Siguradong hahayaan mo muna siya makakapasok bago ka lumabas. Pag nakikita mo pa yan, tumataas ang iyong presyon. Ika'y nga garabyado. Iya, mag-enjoy. Ika, mitatas ka presyon. Hali po, pero ang Diyos, pag nagpatawad, burado lahat. Hindi lang niya tinakpan, burado lahat. Kahit na anino, kahit na peklat, wala kang makikita, wala. Burado po lahat. Ganyan po ang Diyos natin. Sa tao, napakahirap. Pero alam po ninyo, kapag nasa sa iyo ang banal na Espiritu, kapag ang salita ng Diyos talagang nasa sa iyo, nakaukit sa iyong puso, walang mahirap. Kaya po natin gawin. Uulitin ko po yung lagi kong nababanggit. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Choice po natin. Kung sa umaga pong ito, meron po sa atin dito sa loob ng sanktuaryong ito, o even doon sa mga naka-online po, hindi pa po kayo nagpapatawad. Ito po yung salita ng Diyos. Paano kayo patatawarin ng Diyos kung ikaw hindi ka marunong magpatawad? Kaya itong mensahe na ito, ipinapaalam niya, itinuturo niya sa atin ngayon para po tayo ay magpatawad dahil pinatawad ka nga ng Diyos. Ganyan kanya kamahal. Amen po ba? Sa Hebrews chapter 8 verse 12, For I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Hallelujah. Sa Jeremiah 31 verse 34, No longer will they teach their neighbor or say to one another, Know the Lord. Kilalanin mo ang Diyos because they will all know me from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Hallelujah. Panahon na po, kapatid. Panahon na po. Kung meron na po tayong sama ng loob, meron pa tayong kinikim-kim dito, i-release na po natin, isuko na po natin sa ating Panginoon. Patawarin na po natin yung mga nakasakit ng damdamin po natin. Hindi po tayo mag-grow dyan. Yan po yung magiging balakid sa blessing na nakahanda po para sa iyo. Kapag yan na-release, nagpatawad ka.
yung blessing po mag-overflow po yan. Amen po ba? Oo. Sabi nga po ni Pastor John kaninang pinakikinggan ko siya. 7 years old, may ginawa yung pinsan niya sa kanya, yung kaklase niya sa kanya. Ano po? Yung short niya, pumapasok. Noon po, mahirap kasi ang damit noon. Kaya nga paulit-ulit mo sinusuot yung short o kaya yung t-shirt. Kaya yung pantalon noon, sa paulit-ulit na ginagamit po yan, nagiging manipis po yan. Tapos, nagiging nagkakaroon ng butas. O ano pong ginawa? Dahil yun palagi suot ni Pastor John. Nakita daw nung anak nung kapitan noon sa kanila. Ang ginawa, hinabol siya dahil nasa harapan po si Pastor John. Ang ginawa, pinunit, nilakihan po yung butas. Nawalan siya ngayon ng short. Ngayon, naaalala niya pa yon. Ano po? Pero wala na po yung sakit. Naaalala na lang niya. Ano po? Pero ang Diyos walang maalala sa mga ginawa nating kasalanan. Yan yung kabutihan. Yan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Naunawaan ho ba natin? Ano pa po ang sabi ng Hebrews chapter 10, verse 16 to 17? This is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and I will write them on their minds. Then he adds, their sins and lawlessness acts I will remember no more. Yung mga ginawa nilang mga kasalanan, yung lawless, sabi po, yung wala na sa batas, yung hindi na makabatas na ginawa nila, hindi na makatuwiran, hindi ko na aalalahanin pa yan, sabi. Pinatawad ko na yan, wala na yan, burado na yan. Amen po ba? Kaya tayo bilang mga mananampalataya po, tandaan po ninyo, yan po yung ginawa o pinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen. Tayo dapat luguran pa in Diyos. Tayo dapat pasalamatan pa. Hindi ba dapat natin pasalamatan? Hindi ba dapat natin mahalin pa, pagsilbihan pa, sambahin pa natin ang Diyos? Totoo po, hindi na natin masusuklian ang ginawa ng Diyos. Yun lang bang pagsamba natin dito, kanina nagpipraise and worship tayo, hindi ba natin maibigay na itong sarili natin na ito as a living sacrifice, pleasing and acceptable sa Kanyang harapan? Para lang maipakita natin gaano natin siya kamahan. Paano hindi po natin magagawa yung forgives and forgets? Siya lang ang makakagawa nito. Maaalala natin yan, pero yung mga sakit na yan, dapat wala na po. Kaya dapat lang natin ipakita sa Diyos yung pagmamahal natin, yung gratefulness natin, yung paano tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Binahal niya tayo ng ganito. Wala siyang hiningi na kapalit. Kaluguran na katamo po. May maganda pong illustration o halimbawa na nakasulat po sa Bible. Sa Luke chapter 15, kung alam po ninyo yung prodigal son. Ito po, dumating yung panahon, dalawa lang po magkapatid dito. Yung bunso, ang ginawa niya, Ama, pwede ko na pong kunin yung aking mana. Ang ginawa naman po ng ama, ipinagkaloob po yung mana nitong bunso. Ang ginawa po nitong bunso, umalis po siya. Ginawa niya kung anong gusto niya. Sa madaling salita, nilustay niya po lahat ng kanyang hininging mana. At dumating yung panahon doon sa lugar na iyon, nagkaroon po ng matinding kagutuman, famine. Ngayon naranasan niya yung hirap. Wala na siyang makain. Kaya po namasukan siya sa isang kumpanya. Yung kumpanyang pinasukan niyang yun po ay isang piggery. Piggery. Kaya ang ginawa noong yung may-ari, hindi na siya doon sa sa koral, doon sa mga may baboy, tigalinis po siya. Dahil gutom na gutom siya. Walang nagbibigay ng pagkain sa kanya. Naisip niya ngayon, sabi niya, dahil nga, gutom na siya. Gusto na nga niyang tikman yung kanyaw. Kanyo. Kaya po. Ano ba sa Tagalog yung kanyo?
pagkaibaboy, ano po, kakapampangan niya pa rin, kanyo. Ano po, gusto na niyang tikman, pero naisip niya. Sabi niya doon sa, palasyo, sa bahay ng aking ama, ang dami niyang katulong doon. Sabi niya, sagana sila sa pagkain. Ako dito naghihirap ako. Ganito na lang ang gagawin ko. Gumawa po siya ng salita niya. Sabi niya, ito yung sasabihin ko. Pag pumunta na ako sa aking ama, bumalik ako. Ama, sabi niya, nagkasala po ako nasa langit. Pangalawa sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ako po'y ibilang na lang ninyo na bilang katulong ninyo. Yun po yung kanyang ni-rehearse sa kanyang kaisipan, sa kanyang isip. Kaya po, hindi na niya matiis. Natural. Ang sarap ng kain ng mga baboy. Siya, wala siyang makain. Ano po? Nahihirapan. Ang ginawa niya, bumalik nga siya. Yung ama po, araw-araw naghihintay po yan sa kanyang anak na ito. Pagkatapos, nung makita po ng ama, yung anak, ang ama na ang tumakbo. Niyakap niya yung anak. Pagkatapos nagsalita po yung anak, Ama, sabi niya, nagkasala po ako sa langit, pangalawa sa inyo. Hindi na po ako dapat na tawagin ninyo o bilang ninyong isang anak. Gawin na lang po ninyo ako isa sa mga katulong po ninyo. Pero ano po ang ginawa ng ama? Niyakap niya po. Ano ang sabi niya sa mga katulong niya? Kunin ninyo yung pinakamagandang balabal, ipasuot ninyo sa kanya. Kunin ninyo yung singsing, ipasuot ninyo sa kanyang daliri. Bigyan ninyo siya ng sandalyas. Sabi po, ipagluto ninyo ng masarap na pagkain. Yan po yung pagmamahal ng isang ama. Yung tunay na pagmamahal ng isang ama. Wala po siyang sinabi. Nung sabihin ng anak, Ama, nagkasala po ako sa langit at sa inyo. Talaga? Anong ginawa mo ngayon? Ba't naririto ka? Para ano? Pahingi-hingi ka pa ng tawad? Pagkatapos mo nilustay ang lahat? May narinig ba? Meron pong ganun ba sa kwento? Wala. Tinanggap po siya ng buong-buo ng ama. Tayo po. Yan tayo. Ang dami nating ginawang mga kasalanan. Tuwing tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Lagi dalawang kamay ang bukas. Handa niya tayong tanggapin. Amen po ba? Hindi tayo dapat mapagmalaki sa harapan ng Diyos. Wala naman tayo pwedeng ipagmalaki sa Kanya. At the end of the day, haharap pa rin tayo sa Kanya. Gaano ba kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin po. Ang sabi ko nga po, bakit sa 5 senses ng tao, yung hearing, ang huling hina, itinatanggal ng Diyos sa tao? Bakit? Comatose na ang tao, pero yung hearing, nandyan pa rin. Mahal niya ang tao. Doon pa lang sa bingit ng kamatayan, doon sa kamatayan na yan, mamamatay na lang ang tao. Ang gusto ng Diyos, tanggapin pa ng tao ang ating Panginoong Jesucristo para hindi siya dumiretso doon sa impyerno. Kaya nga po, maraming nagpapatotoo sa atin. Kapag binisita natin, tinawag tayo. Pwede po, Pastor, pwede ho ba ninyong pag-pray? Yung aking ama, yung ating nanay, o sino man po sa mga relatives natin o kaibigan natin. Komatos siya po. Matay niya mo. Paninayan da niya mo pong mag-isa ng oxygen. Hindi ba pag nilapitan natin yon? Ako po, naranasan ko yun doon sa aming uncle, kapatid ng nanay ko. Ito pong uncle kong ito, siya po yung hitman ng isa sa mga dito po sa Pampanga. Aneng karakalagkiwang kahipo. Pero noon pong nandun na siya sa bingit ng kamatayan, tinawag po kami ng kapatid ko si Marvin. Yung pangalawa, yung sumunod sa akin, mga alas 7 na po, nakarating kami doon ng mga 9, past 9 po. Oxygen na lang po yung hinihintay para maubos po yun. Para wala na. Nung lapitan po namin, nung dumating kami doon, yung tao palang namamatay, oxygen na lang pala yung source ng kanyang ang taas po dito. Pag huminga po siya ng ang taas, tapos pag bumagsak, ang lalim. Sabi ko, makanya niya pala yung mamamatay. Sabi ko,
Ingkay na. Nilapitan po ng kapatid ko. Kami pong dalawa. Sabi po ng kapatid ko, Bap, nung daramdaman mo ko pa, sakmalan mo ko gamat. Ganon po. Pagkatapos sinabi na po kung ano yung dapat gawin. Pinatanggap po namin. Alam po ninyo, doon ko napatunayan gaano kamahal ng Diyos ang tao. Bakit yung hearing ang last niyang kinukuha? Tinatanggal sa tao. Ang gusto niya, makasama niya pa itong taong ito pag tumanggap pa sa kanya. Alam po niyo, lumuha pa yung uncle po namin. Ang ibig sabihin, lahat na sinabi namin, narinig niya. Ganyan niya tayo kamahal. Itong forgive and forget, doon sa puntong iyon, mamamatay na lang yon. Uncle namin na yon. Hindi pwedeng, hindi natakpan lahat ang mga kasalanan na ginawa ng uncle ko na yon. Kahit na ilang pang tao ang kanyang pinatay. Amen? Ganyan niya tayo kamahal. Huling hininga. Ang gusto ng Diyos, makasama niya pa tayo. Nasa sa atin na lang po ang desisyon niya. Kaya ganyan po yung pag-ibig ng ating Panginoon. God looks at us as sinless, blameless, spotless, and righteous because of Jesus. Amen po ba? Yan yung pagtunay na pagmamahal. Forgive, forget. Pwede ho ba natin gawin yan? Pwede po. Pwede. Pwede po yan. Pwede po yan. Hingin lang natin ang gabay ng banal na Espiritu. Yung kalakasan po na yan. Opo, pag nakikita mo yung tao na yan, naaalala mo pa, pero in the name of Jesus. Kasi gagawa pa ang kaaway po talaga para ibalik kanya muli doon sa ginawa ng taong yun. Pero sabihin po natin, Satanas, wala ka ng kapangyarihan. Talo ka. Greater is He that is in me, within me. Wala kang kapangyarihan. In Jesus' name. Amen po ba? At dyan po natin makikita yung sarili po natin kung paano po tayo nag-grow ngayon sa pag-ibig ng Diyos. Dyan natin nakikita ngayon paano tayo nag-grow sa pag-ibig natin sa kapwa po natin. May aksyon. Sabi nga po ni Brother Jess, kanina, ating aksyon, ating gawa, ingkay tamo, inggagawan tangini, ingkay akakit tamo, apply tamo kay sarili tamo. Ingkay na po, nung makanano nakatamo kaluguran. At kung ano yung pamamaraan ng Diyos. Alam po niyo, kapag ito ang sinunod natin, itong pamamaraan ng Diyos na ito, hindi po tayo mapapahamak. Lagi tayong masaya. Sabi ng iba, inidyoka na ako ng banal na Espiritu para dinang ke inkapatad tamo. Yan dinang ke eko asabi, eko akay describe anak kong kasayak yung pinulubang ko. Kung lalo pa yung ginawa natin, yung pinagagawa ng Diyos. Ano po? Forgive your enemies, love your enemies. Kanyamanan yan. Talagang may set free ka. Ingkay na. Amen. Pangatlo at huli po. The God kind of love keeps no records of wrongs because He wiped out our sins completely. Hallelujah! Hindi ho ba? Ang sarap ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po adwaya 5. Ali, may manasalipin may man pinatumbasan. Inglugod na ng ginong kaya katahang mo. Ingkay. He wiped out. Pag sinabi pong wipe out, yung iba po, tinignan ko sa ng dictionary, destroy, sabi po dyan. Pero kapag ang isang bagay, winasak mo, nandyan pa Nandyan pa yung mga pisi-pisi Pero ito, wipe out, totaling wala. Sabi ko nga, paulit-ulit ko nga, nung minemeditate ko, Lord, maski bakas, maski anino, maski kapurit melakwan, kasalanan,
Malinis nga, wipe out. Kapag ang Diyos kasi ang naglinis, talagang malinis 100%. Pure. Amen. Ita mo, mga kuskusan tayo yung lamesa, timpa malalakwan eh. Ale, pero yung Diyos isong kiskusan niyan. Alala kang akit. Malinis yan talaga. Sabi po ng Isaiah 43:25, even I, am He who blots out your transgression for my own sake. Pagmasdan po ninyo yung for my own sake. Tuloy ko muna po. And remembers your sins no more. Sabi niya. Kung ang Diyos po, hindi niya gagawin na tayo ay mahalin niya, patawarin niya, kalimutan niya ang lahat, hindi po siya Diyos. Kaya ang Diyos po natin, ipinapakita niya sa atin ngayon, mismo sa atin, noong tanggapin po natin siya bilang sarili natin tagapagligtas, Panginoon ang buhay po natin. At sincerely, na humingi po tayo ng tawad, taus-puso po tayong humingi ng tawad sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Yan po ay ginawa niya for His own sake. Para mapatunayan niya na siya ay Diyos. Na siya, kaya niyang gawin ito. Kaya nga po, sabi? And remembers your sins no more for my own sake, sabi niya. And remembers your sins no more. The Hebrew word for blot out, sabi po dyan, is maha. It means to wash off, wipe out, blot out, destroy, be exterminated, swept away. Yan po yung ibig sabihin noong wipe out our sins completely. Ako po masaya. Kahit mo, ka-bless mo. Ako po, lalo ko pang naranasan yung pag-ibig ng Diyos nung aking minemeditate ito. Lord, maski lamaran ko, Ginoo. Inglugod mo. Ay ne, pepakit me kanako, pepakit me, pepadama me kanako. Kaya nga po, wala tayong karapatan para imak natin, bastusin natin. O isang tabi natin yung kanyang pag-ibig. O yung bumalik ka pa doon sa dati mong kinagawian, yung kasalanan. Misip tapong malalam. Nanay Borio, yung kasalukuyan, yung anong gusto ninyo? Yung kasalukuyan na kalagayan ninyo o yung noon? Na hindi mo nararanasan ang pag-ibig, hindi mo alam ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ngayon, alam mo kung ano yung pag-ibig, gaano kanya kamahal. Kanya mana ng salita na ng Ginoo. Intindihan tayo po. Kapag inuunawa natin, nauunawaan natin lubusan ng salita, dito po, talagang daman-dama mo kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo. Ano po ang sabi ng Psalms 103 verse 10 to 13? Ang sabi po diyan, He does not treat us our sins deserved or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great His love for those who fear Him. Hallelujah! As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Gaano ho ba kataas ang langit sa lupa? Meron ho ba sukat? Gaano rin kalayo ho ba o ang distansya ng east sa west? Sino po ang pwedeng sumukat niyan? Siguro po, sabi nga ni Pastor Manny, sa akin pwede niyo sukatin. Kasi nandito lang ako. Ako po kasi si Pastor Is. Joke only. Ano po? Yung masali? Hingkay na po. Pero wala pong sukat ang pagmamahal po ng Diyos. Di ba? Sino ho na ba? Kahit yung pinakamarunong, kahit na yung mga scientists ba, yung mga dalubhasa po, nakapagbigay na ba sila ng distansya between east and west? Between ang langit at ang lupa? Wala pa po, di ba? Wala pa.
Ganyan yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Ang ibig sabihin niyan, walang hanggang kanyang mahal, minamahal. Yan yung pag-ibig po ng Diyos. Na kahit na nakakagawa pa tayo ng mga kasalanan na hindi naman natin sinasadya, mahal na mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sa Leviticus 16, verse 8 to 10 po. He is to cast lots for the two goats. Ito po yung kinagawian po, tradisyon ng mga sa lumang tipan. He is to cast lots for the two goats, one lot for the Lord and the other for the scapegoat. Dalawang kambing po ito. Tingnan po ninyo yung kwento. Si Aaron po, ito po yung high priest. Siya po yung gumagawa ng yung pag-o-offer. Kaya nga dito sabi, Aaron shall bring the goat whose lot falls to the Lord and sacrifice it for a sin offering. But the goat chosen by Lot as the scapegoat shall be presented alive before the Lord to be used for making atonement by sending it into the wilderness as a scapegoat. Makikita po natin dito na yung isang kambing po, dalawang kambing po yan, di ba? Yung isang kambing, ang sabi diyan, ayun yung para sa ating Diyos. At yung pangalawa, ito po yung scapegoat. Alam po ninyo ang ginagawa dito, doon sa scapegoat? Ang high priest po ang gagawin niya, ipapatong niya po yung kamay niya dito, sa kambing na ito. Pagkatapos, lahat ng mga ginawang kasalanan po, the whole year, doon niya sasabihin, ipapatong niya po, ilalagay niya doon sa scapegoat na yon. Pagkatapos po, yung scapegoat na yan, doon po sa Leviticus chapter 16, verse 21-22, he is to lay both hands on the head, sabi po, of the live goat and confess over it all the wickedness and rebellion of the Israelites. Tingnan po ninyo, hindi lang yung kasamaan, pati yung rebellion. At yung all their sins, sabi po dyan, and put them on the goat's head. He shall send the goat away into the wilderness in the care of someone appointed for the task. Meron palang naka-assign doon sa scapegoat. Na pagkatapos po, pinatong ni Aaron ang kamay niya doon sa scapegoat na yan. Inilagay lahat, yung wickedness, yung rebellion, lahat ng kasalanan na nagawa ng buong Israel, meron palang naka-assign doon. Anong gagawin nung naka-assign na tao doon? Dadalhin niya po sa ilang, sa wilderness. Ang sabi diyan? He shall send the goat away into the wilderness in the care of someone appointed for the task. The goat will carry on itself all their sins to a remote place, and the man shall release it in the wilderness. Dadalhin po lahat. Kawawang kambing. Lahat ng kasalanan ng bansang Israel. Pagkatapos po, hahayaan na doon sa wilderness, doon sa ilang. Kung saan man pupunta yun, mamamatay na doon yan. Kaya ngini, pakakalaletang mamangan kay. Kaldaretang kambing. Puta, scapegoat yan. Hingkay na po na. Hingkay. Pero tingnan po niya. Yan po ay, yung dalawang kambing po na yan, ito po ay typology ni Jesus. Si Jesus po, ano po ang ginawa niya? Ang Ama po, ginawa niyang handog yan. Para kanino? Para sa atin. Para ang lahat ng mga kasalanan po natin. Inako po yan ng ating Panginoong Hesus. Inako niya lahat. Lahat ng mga kasalanan natin. Para tayo, ang gagawin lang po natin, magpapakumbaba ka lang. Aaminin mo sa sarili mo na ikaw ay isang makasalanan. Puno ng kasalanan. At hihingi ka lang ng tawad sa ating Panginoon.
Yan lang po. Hindi na natin dapat pahirapan pa yung sarili natin. Hindi na tayo dapat maglakad pa, magbuhat dyan sa pinto na yan, hanggang dito sa altar na to, na puno ng bubog ng tapa. Anong bote pala? Ano po? O kaya mga munggo, o kaya asin, para pahirapan mo lang, para magkaroon ka ng kapatawaran. Wala na po. Inako na po lahat ng ating Panginoong Yesus. Malinaw po ba sa atin? Yan po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. He wiped out. Hallelujah. Kaya nga po, sabi ko nga, Lord, salamat, salamat, salamat kayong salita mo. Salamat. Kung talagang pag-aaralan lang po natin ang salita ng Diyos, malalaman mo, mauunawaan natin kung gaano po tayo kamahal talaga ng Diyos. Ano po? Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Isaiah 53 verse 6, all of us like sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own. Yet the Lord laid on Him the sins of us all. Ang Diyos Ama, inilagay niya lahat sa kanyang bugtong na anak, ang lahat ng mga kasalanan natin. Wala siyang itinira. Hindi niya sinabi, yung future na kasalanan ninyo, wag muna. Kasi future yan eh. No? Lahat. Lahat. Kaya nga namatay siya para sa atin eh. Noong makasalanan pa lang tayo, namatay na siya. Alata pa mang kenyato, mga kapatid, namatay na si Kristo para sa atin. Yan yung lugod. Yan po yung kayang lugod. Yan po yung pagmamahal niya, yung pag-ibig niya sa atin. Amen po ba? Nagsising-in ba sa atin? Kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. May karapatan pa ba tayong mag-backslide, kapatid, mga kapatid? Meron pa ba tayong karapatan para tumabang pa yung ating kalooban sa ating Panginoon? Meron pa ba tayong karapatan na sisihin natin ang Diyos? Tandaan po ninyo, lahat ng mga nangyayari sa atin, it is our choice. Choice po natin lahat ng mga nangyayari sa atin. Alam natin kung ano ang mali at ang tama. Amen po ba? Eh di piliin mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Hindi ka mapapariwara. Amen. We are righteous without sin because of Jesus. We are righteous. Tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Walang kasalanan dahil sa ating Panginoong Jesus. Doon sa ginawa niya dyan sa krus ng Kalbaryo na yan. Amen po ba? Ang yaman na. Hallelujah. Sige po, mag-review tayo. Sino po ngayon yung naunawaan niya ang pag-ibig ng Diyos? Mahalin pa po natin ang ating Panginoong Yesus. Amen po. The God kind of love keeps no record of wrongs. His love covers all wrongs. When God forgives, He forgets. He wiped out our sins completely. Huling verse po. Sa Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, therefore, since we have a great high priest, sino po itong great high priest nating ito? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly. Let us hold firmly. To the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. But we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Amen po ba? Let us then approach God's throne of grace with confidence. Meron po tayong Diyos. Alam niya kung ano po yung nangyayari sa atin.
Alam niya po yan. Kaya nga po, ano man po yung nagawa natin mga pagkakasala, huwag natin pakinggan ang kaaway, yung kinokondem tayo. Ano po, kanina lang, pagkagising mo, hindi ba nag-pray ka? Humingi ka ng tawad? Pagkatapos ngayon, papunta ka pa lang sa church, kinat ka lang nun, nagmura ka na? Uminit na yung ulo mo? Nakamanya at tawad, paulit-ulit kamoy eh. Ingay, huwag po ninyo siya pakinggan. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 1, therefore there is no condemnation to those who are in Christ. Amen po ba? Wala na po. Huwag na ninyong pakinggan ang kaaway. Ang gusto lang makita ng Diyos sa atin, yung marunong tayong magpakumbaba, yung aminin natin, Lord, sorry po. Sabi ko na naman, isalitang ita, Lord, sorry po, patawaran niyo ko po. Alam po ninyo, kapag tayo ay nagkakasala, tapos nagmamalaki tayo, ayaw nating humingi ng tawad. Paborin mo na yan. Naiipon po yan. Naiipon. Hanggang anong nangyayari sa puso po natin. Hindi ba tumitigas yan? Nagkakakalyo. Hanggang wala ka nang maramdaman. Ano po? Pero mahal ka pa rin ng Diyos. Ano po? Ang kailangan niya lang po, yung mapagpakumbabang puso. Alalahanin po natin yung pag-ibig po ng Diyos na hindi nababawasan, hindi nagmamaliw. Hallelujah. Kaya nga po, we can always approach God's throne with confidence because of Jesus. We can always approach God's throne with confidence because of Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon.